Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, muling nagsalita si Jesus sa mga punong saserdote at matatanda ng bayan sa pamamagitan ng talinghaga. Sinabi niya, ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. Naghandog ng isang piging ang isang hari sa kasal ng kanyang anak na lalaki. Sinugo niya ang kanyang mga alipin upang tawagin ang mga inanyayahan, ngunit ayaw nilang dumalo. Muli siyang nagsugo ng ibang mga alipin at kanyang pinagbilinan. Sabihin ninyo sa mga inanyayahan na naihanda ko na ang aking piging. Napatay na ang aking mga baka at mga pinatabang guya, at handa na ang lahat ng bagay. Hali kayo sa piging. Ngunit hindi ito pinansin ng mga inanyayahan. Humayo sila sa kani-kanilang lakad, ang isa'y sa kanyang bukid, at sa kanyang pangangalakal naman ang isa. Sinunggaban naman ng iba ang mga alipin, hinamak at pinatay. Galit na galit ang hari. Pinaparoon niya ang kanyang mga kawal, ipinapuksa ang mga mamamatay taong iyon, at ipinasunog ang kanilang lungsod. Sinabi niya sa kanyang mga alipin, nakahanda na ang piging, ngunit hindi karapat-dapat ang mga inaanyayahan. Kaya't pumunta kayo sa mga lansangang matao, at inyong anyayahan sa kasalan ang lahat ng makita ninyo. Lumabas nga sa mga pangunahing lansangan ang mga alipin at isinama ang lahat ng natagpuan. Masama't mabuti, ano pat napuno ang mga panauhin, ang bulwagang pangkasalan. Pumasok ang hari upang tingnan ang mga panauhin at nakita niya roon ang isang taong hindi nakadamit pangkasalan. Kaibigan, bakit ka pumasok dito nang hindi nakadamit pangkasalan? Tanong niya. Hindi nakaimik ang tao, kaya't sinabi ng hari sa mga katulong, gapusin ninyo ang kanyang kamay at paa, at itapon siya sa kadiliman sa labas. Dooy mananangis siya at magngangalit ang kanyang ngipin, sapagkat marami ang tinatawag, ngunit kakaunti ang nahihirang. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiyo po muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Binabati din natin ang mga kasama natin online, lalo na po mga may sakit at nag-aalaga sa may sakit, at mga kababayan, mga kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa at daigdig na nais sumama sa pagdiriwang ng misa dito sa ating simbahan sa Quiapo, sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Araw ng linggo, araw ng Diyos, araw ng simbahan, at tayong lahat ay naririto sapagkat mahal natin ang Panginoon. Kaya bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Tayong lahat ay naririto sapagkat tayo'y inanyayahan ng Diyos. Ibig ng Diyos na tayo'y naririto ngayon. Bagamat hindi tayo karapat-dapat, tayo ay inanyayahan ng Diyos. Kaya sabihin nyo nga ho, salamat sa Diyos. Palakpakan natin muli ang Panginoon. Inanyayahan lang tayo ng Diyos dahil lubhas siyang mawain. Ito ang unang nais kong ibahagi sa atin, na ang ating Diyos ay Diyos na walang sawang nag-aanyaya sa atin.
Kung maalala nyo po, yung dalawa pang ebanghelyo nung nakalipas na linggo, naalala nyo po yung ama na nag-anyaya sa kanyang mga anak na magtrabaho sa ubasan. Inanyayahan daw niya yung unang anak. Sabi niya, anak, magpunta ka sa ubasan, magtrabaho ka doon. Anong sabi nung anak? Ayoko. Anong ginawa nung ama? Pumunta siya sa kabila sa isa pa niyang anak. Bagamat nabigo siya, tinuloy pa rin niya. Nag-anyaya pa rin siya. Hindi siya sumuko. Kaya doon sa pangalawang anak, sabi niya, anak, pumunta ka sa ubasan. Opo. Pero nakita natin, yung nagsabi ng ayoko, siya yung tumuloy. Yung nagsabi ng opo, siya yung nagbago isip. Pero ang Diyos, tuloy-tuloy na nag-aanyaya. Kaya no isang linggo, naalala nyo, siya naman daw ay katulad ng isang may-ari ng ubasan. Ilang beses daw lumabas? 5 beses lumabas ng ubasan. Kailangan ba niya ganun kadalas lumabas? Kailangan ba niya ganun karaming trabahador? Kumuha pa siya 5:00 ng hapon, 6:00 na lang, magsasara na. Pero kumuha pa rin siya. Nag-anyaya pa rin siya ng mga magtatrabaho sa kanyang ubasan sapagkat hindi nagsasawa mag-anyaya ang Diyos. Naalala ko po ito noon, nung bata ako, kami kumakain noon, kasama ko ang lola ko at mga pinsan ko. May dumating pong bisita ng tiyahing ko. At pag-upo niya ron sa may sala, dahil abot tingin din naman siya doon sa amin sa hapagkainan, yung lola ko po, napansin ko, miyat-miyat. Tapos titingin siya ron sa bisita, sabi niya, kain na po tayo. Yung bisita naman, hindi po, katatapos ko lang. Makatapos sa ilang sandali, titingin na naman yung lola ko, kain na po. Sabay na po kayo sa amin. Ilang beses siyang paulit-ulit yung lola ko, aaminin ko po sa inyo. Parang nakulitan ako sa lola ko. Sabi ko doon sa pinsan ko, ito namang si lola, tinanggihan eh. Paulit-ulit pa rin. Sa totoo lang, kaya ako naaburido kasi baka magbago pa isip nun, maubos yung pagkain, makikain pa. Kaya aaminin ko nun, makasarili ako nun. Kaya sabi ko, si lola naman kasi, tumanggi na eh. Ba't paulit-ulit? Sabi nung pinsan ko, ikaw talaga, ganyan talaga si lola. Hindi siya mapanatag nang hindi siya nag-aanyaya at kumakain siya doon. Mga kapatid, ganun ang Panginoon. Hindi siya mapanatag. Pilit siyang nag-aanyaya kahit tinatanggihan siya. Tayo ba? Ikaw ba mapilit ka? Pag nag-aanyaya ka? O isang tanggi lang, okay na? Naranasan nyo ba yun na tayo minsan, pakipot din tayo eh. Di ba? Minsan na pag dumating ka, kakain, sabihin, uy, kain na. Siyempre, sa umpisa, mahiya ka, ay, hindi na. Katatapos ko lang, kahit gutom ka pa. Aasa kang magpupumilit yung nag-imbita. Yung nag-imbita naman minsan, pag tinanggihan, kain na. Hindi, wag na ho. O sige, di ko kakain na siya. Ikaw naman, ay, hindi na inulit. Umaasa ka sana inulit para sa pangalawang alok, doon kakakain. Malas mo, hindi na inulit. Di ba minsan nag-aabot ka, ito para sa'yo, ay wag na po, okay lang. Di ba nagtulak ka minsan, o nag-igib ka, o gumawa ka ng mabuti, inalok ka. Ikaw naman, pakipot ka, hindi na ho. O sige, di binilik sa bulsa. Ikaw naman, hinayang na hinayang. Kasi akala mo, aalok uli. Ikaw ba pag nag-anyaya, tinanggihan ka, magpupumilit ka pa rin ba? May iba sa atin, hindi na. Tinanggihan mo na ako eh. Bahala kayo. Ayaw mo, di wag mo. Pero ang Diyos,
Ang Diyos hindi mapapagod mag-anyaya. Tanggihan man natin siya lagi, kalimutan man siya natin lagi, sawayin man niya natin lagi, hindi siya mawawalan ng gana at tiyaga na anyayahan tayo. Kailanman hindi natin masusumbat sa Diyos, bakit mo kami kinalimutan? Bakit mo kami pinabayaan? Bakit mo kami hindi na inanyayahan? Sapagkat hindi mangyayari iyon. Kasinungalingan ng dyablo ang sinasabi sa atin, pinabayaan ka na ng Diyos. Hindi ka na mahal ng Diyos. Iniwan ka na ng Diyos. Hindi po totoo yan, mga kapatid. Sapagkat ang ating Diyos ay Diyos na nagaanyaya. Ikalawa, hindi lang mapag-anyaya ang Diyos. Narinig natin naman sa Ebanghelyo, yung hari daw naganda ng piging. Yung una raw ng mga inimbita, tinanggihan siya. Kung kayo yung hari, anong sabihin ng hari? Eh di wag, kung ayaw nila, tayo na lang mag-party. Tayo na lang magsaya. Pero nung ginawa ng hari, nung tinanggihan siya nung unang mga bisita, ano sabi niya sa mga katiwala niya? Pumunta kayo sa mga lansangan. Pumunta kayo sa maraming tao. Ibigay niyo sa kanila ang panyaya. Puntahan niyo sila. Ang Diyos, hindi lang nagaanyaya. Ang Diyos, tinatagpo tayo kung nasaan tayo. Tandaan po natin yon. Saan man tayo sa buhay, dun tayo tatagpuin at aanyayahan ng Diyos. Makasalanan man tayo, tatagpuin pa rin tayo ng Diyos. Kahit wala ka sa simbahan, doon ka hahanapin ng Diyos. Ang Diyos natin, hinahanap tayo. Huwag mong isipin, ay hindi na ako nagsisimba, hindi na ako nagdarasal, hindi na ako lalapitan ng Diyos. Lalapitan ka ng Diyos. Pilit ng Diyos na kausapin tayo, magparamdam sa atin. Kaya buksan lang natin ang ating puso. Pagdasal natin yung mga tao ngayon na hindi na nagsisimba, hindi na naniniwala sa Diyos. Pagdasal natin. Kasi gagawa pa rin ang paraan na tagpuin sila ng Diyos, lalo na kung pinagdarasal natin sila. Kaya nga sa ikalawang pagbasa, sabi ni San Pablo, sa iba-ibang mga karanasan, doon niya naranasan ng Diyos. Paghihikahos man o sa kasaganahan, mabusog man o magutom, sa kayamanan man o kasalatan, doon tayo tatagpuin ng Diyos. Naalala ko po minsan, may isang taong lumapit sa akin, nangumpisal. Sabi ko, napansin ko, ang tagal na panahon nang hindi siya nagkukumpisal. Kaya natanong ko, mabuti naman po, nagkumpisal na kayo. Ano po nag-udyok sa inyo na mangumpisal? Sabi niya, Father, naramdaman kong nangusap ang Diyos sa akin. Saan po? Sa sabungan. Sabi ko, sa sabungan kayo kinausap ng Diyos? Opo, Father. Kasi, alam nyo, lagi paglinggo doon ako, hindi nga ako nagpupunta sa simbahan eh. Mas faithful pa ako sa sabungan kaysa sa simbahan. Pero, minsan, nung taya ako ng taya, yung huling taya ko, na dapat pang matrikula na nung anak ko, dapat ipangkakain ng pamilya ko, bigla akong nakonsyensya. Parang nagsalita ang Diyos sa akin at sinabi ng Diyos sa akin, magbago ka na. Maigsi lang ang buhay. Kaya para akong tinamaan ng kidlat, Father, doon sa sabungan, doon ko narinig ang Diyos. Mga kapatid, walang pinipiling lugar ang Diyos. Kung hayaan lang natin siyang mangusap sa atin, mangungusap at tatagpuin tayo ng Diyos sa pamilya natin,
Kung saan ka nagtatrabaho, nagpaparamdam ang Diyos. Yung kaibigan mo sigurong kulit ng kulit sa iyo at sinasabi sa iyong, tama na yung bisyong yan. Iwan mo na yung masamang relasyon na yan. Paraan ng Diyos na tagpuin ka. Sapagkat ang Diyos natin, tinatagpo tayo kung nasaan tayo. At panghuli, hindi lang nag-aanyaya ang Diyos. Hindi lang tayo tinatagpo ng Diyos kung nasaan tayo. Sapagkat hindi tayo iiwan ng Diyos kung nasaan tayo. Opo, tinatagpo tayo ng Diyos kung nasaan tayo. Kahit makasalanan tayo, kaya si Papa Francisco sinasabi, ang simbahan para sa lahat. Hindi lang ito para sa mga mabubuti, sa mga matutuwid. Higit sa lahat, ang simbahan parang ospital para sa mga may sakit sa kaluluwa, para sa mga makasalanan, para sa mga taong siguro nga malayo sa Diyos. Opo, tinatagpo tayo ng Diyos kahit makasalanan tayo, pero hindi tayo iiwan ng Diyos ng ganun pa rin. Sapagkat ang Diyos natin, Diyos na nagbabago sa atin. Yes, God meets us where we are, but God will not leave us where we are. We will never be the same again. Pag tinagpo tayo ng Diyos, pag tumugon tayo sa Diyos, imposibleng hindi tayo mabago ng Diyos. Hindi pwedeng pareho pa rin. Kailangan may magbago sa atin. Kaya nga doon sa kwento, nung nagkakainan na, may natagpuan daw yung hari, isa sa mga bisita. Hindi nakadamit pang kasal. Hindi nagpalit ng damit. Hindi nagbago ng kasuotan. Kaya nung sabi ng hari, hindi ka nararapat dito. Kaya pinaalis siya. Mga kapatid, sabi ko kanina, inanyayahan tayo ng Diyos. At tayo'y tumugon. Tinagpo tayo ng Diyos at tayo'y tumugon. Kung tunay tayong tumugon, babaguhin at magpapabago tayo sa Diyos. Ito ang biyayang ipagdasal natin. Na tuwing nagsisimba tayo, binabago tayo ng Diyos. Nanunuot, ang ganda ng salita sa atin sa wika natin, nanunuot ang Diyos sa atin upang magkaroon tayo ng bagong buhay. Hindi pwedeng pareho pa rin. Hindi pwedeng masungit kang pumasok dito, linggo-linggo, paglabas mo, masungit ka pa rin. Walang nabago. Hindi nanunuot ang Diyos sa iyo. Hindi pwedeng namamanata ka, nagsasakripisyo ka, nagpuprosesyon ka, naglalakad ka ng palood lagi, dumidipa ka sa poong Nazareno, pero paglabas mo doon, nakikipagbasag ulo ka pa rin, palamura ka pa rin, nakikipag-away ka pa rin. Dahil kung talagang nanunuot ang ating mahal na pong Jesus Nazareno sa atin, nababago ang buhay natin. Ito yung ipagdasal natin. Mahirap. Kaya nga sabi ni San Pablo, magagawa ko ang lahat sa tulong ng Diyos sa akin. Ano yung kailangang mabago sa atin? Sapagkat kung tunay nating tinutugon ang Diyos, mababago at mababago yan. Kaya't sa pagpapatuloy ng misa, sama-sama po tayo magdasal. Mahal na pong Jesus Nazareno, narito po kami. Salamat po.
inanyayahan nyo kami, bagamat kami hindi karapat-dapat. Mahal na pong Jesus Nazareno, tinatagpo nyo po kami saan man kami naroroon. Nagpaparamdam kayo, nangungusap kayo, at pilit nyong inaabot kami. Hindi kayo napapagod at nagsasawa, sapagkat lubha kayong maawain. Mahal na pong Jesus Nazareno, salamat po. Inanyayahan niyo po kami, kaya naririto kami. Tinagpo niyo po kami, kaya naririto kami. Mahal na pong Jesus Nazareno, naririto po kami. Baguhin niyo po kami. Kaawaan niyo po kami. Basbasan niyo po kami. Amen. Amen.